Dininyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinaon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya na maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang kababalaghang ginawa sa inyo, malaw na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at mga taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mo mataas hanggang langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood sa atin sa lahat ng ating social media platform. Kasama rin natin pinagdarasal ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bansa, ang ating mga OFW. Kung tatanungin ka, o kayo minsan nagtatanong, minsan tinatanong niyo yung mga anak nyo, pamangkin nyo, bakit matigas ang ulo mo? Bakit matigas ang ulo natin? Bakit matigas ang puso natin? Bakit matigas ang puso mo, sabi mo, sa ibang tao? Bakit hindi ka nagpapatawad? Bakit tinatamad ka lagi? Bakit wala kang kusa? Bakit ayaw mong magbago? Minsan sinasabihan niyo yung mga kasama natin, mga kasambahay, mga kaibigan at kakilala. Minsan sinasabihan natin, maging ang mga kamiyembro ng pamilya natin. Ano sinasabi natin? Bakit ayaw mong magbago? Bakit ayaw mo magsisi at tumalikod sa masama? Bakit ayaw mong magbago at manindigan ka na sa tama? Bakit ayaw mo manindigan sa tama at lagi na lang mali ang ginagawa mo? Bakit ayaw mong umunawa at magpatawad? Mas madali pa sa iyong magalit lagi at maghinanakit. Bakit? Madalas, marami tayong rason, marami tayong dahilan, marami tayong katwiran, kaya matigas ang ulo natin, kaya matigas ang puso natin, kaya minsan tayo'y tamad tumulong, tamad magbigay, tamad magpakita ng kabutihan, kasi ang dami nating rason. Magbibigay lang o tutulong lang tayo, magpapatawad lang tayo, ang dami nating hinihinging kapalit, ang dami nating dahilan kung bakit ayaw mong batiin yung taong hindi bumabati sa iyo. Ayaw mong patawarin, ang dami mong rason. Ako,
Mag-ano lang yan, pakitan tao lang yan. Ang dami nating rason. At dahil sa dami natin ng rason, doon tayo nahihirapan lumambot ang isip natin. Sa dami nating katwiran, doon tumitigas lalo ang puso natin. Ang poong Jesus Nazareno, walang ibang rason pag siya'y nagpapala sa iyo. Wala siyang ibang rason kapag siya'y nagpapatawad sa iyo. Wala siyang ibang rason kung tayo'y kanyang tinutulungan. Ano lang ang rason ng Panginoong Diyos? Ano lang ang rason ng poong Jesus Nazareno? The very reason that He forgive us is that He love us. Only love is the reason for everything. Ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno, ang pinakadahilan ng lahat ng pangyayari sa buhay natin. Kaya malambot ang puso ng Diyos sapagkat ang rason niya ay pag-ibig. Walang dahilan, walang mga iba-ibang dahilan o rason kung bakit tayo pinapatawad at pinagpapala ng poong Jesus Nazareno. Dahil kung titingin at titingin siya sa atin, sa kasalanan natin, panigurado ko, marami siyang rason na kayang ibigay para hindi ka pagalingin, para hindi ka pagpalain, para hindi ka pagpatawarin. Maraming rason ang Diyos para magdamot sa atin ng kanyang pag-ibig, ng kanyang unawa, ng kanyang pagpapatawad. Ngunit hindi ginagamit yan ng Diyos. Ginagamit ni Jesus Nazareno ang kanyang puso para sa kabubuti nating mga makasalanan. At dahil nga lahat gagawin ng poong Jesus Nazareno para iparating ang pag-ibig niya sa atin upang maramdaman natin ang kanyang pagpapala at pagpapatawad, maging sarili niyang ina, ang mga banal, ang mga taong dumarating sa buhay natin ay ginagamit ng poong Jesus Nazareno para sa kapatawaran at kabubuti natin. Ngayon ay kapistahan ng Birhen ng Carmel. Gagamitin niya ulit ang kanyang ina para ipamalas ang pag-ibig niya sa atin. Nakikita niyo yung hawak niya? Nakikita niyo ang hawak ng Birhen? Eskapularyo. Ang eskapularyo ay hindi anting-anting. Kung mapansin nyo, nilalagay yan sa leeg natin. Pag nilagay yan, ang tawag daw dyan ay parang pamatok. Alam niyo ba yung pamatok? The yoke. Yung pamatok, yung nilalagay sa balikat ng kalabaw, ng kabayo, ng baka, lalo na pag nag-aararo, para hindi lumagpas yung kanyang inaararo. Kaya pag sinabing yang skapularyo, para yang pamatok na nilalagay sa atin bilang tagasunod. Kaya pag nagsuot ka ng eskapularyo, nagsasabi ka na disipulo ka ni Kristo at sumusunod ka sa Kanya. Huwag ka maglalagay ng eskapularyo pagkatapos napakadamot mo sa sarili mong magulang. Hindi ka disipulo. Napakadamot mo sa pagpapatawad. Hindi ka disipulo. May rason ka para tumulong. Hindi ka disipulo. Ang disipulo ni Kristo, sinusunod ang kanyang mga turo. At ang kanyang turo, gagawa at kikilos tayo ng walang pasubali, maglilingkod na walang hinihintay na kapalit, sapagkat tayo'y pinili at hinirang niyang maging tagasunod niya. Kaya pag nagsuot ka ng eskapularyo, mamaya po, after ng 12:15 Mass, sabi sa akin, ay maglalagay ng eskapularyo. Pag nagpalagay ka nito, ibig sabihin, tinatanggap mo na ikaw ay susunod sa yapak ni Kristo.
Kaya yung eskapularyo, it is a yoke. It is pamatok. It is a sign of discipleship. Pagsunod kay Kristo. Hindi lang yan. Ano sabi at pangako ng mahal na birhen kay Simon Stock? Sino mang magsusuot nito ay hindi mapapanaigan ng impyerno. Ano ibig sabihin? Sabi ko kanina sa inyo, lahat gagawin ng Diyos para lang maligtas tayo. Lahat gagawin niya para hindi tayo makuha ng kalaban ng Diyos, si Satanas. Kaya ang eskapularyo ay parang shield, kalasag, na kahit dyablo, hindi ka kayang haltakin sa impyerno. Pero kaya kang dalhin sa langit ni Kristo sa pamamagitan ng eskapularyo. Kung sasabihin nyo, napakababaw naman, susuot lang, sinabi ko na sa inyo, pag sinuot mo ito, kailangan maging lingkod ka ni Kristo. Kailangan mamuhay ka sa kabanalan. Kailangan mamuhay ka sa kalinisan. Kailangan maging tapat ka sa Diyos. At dahil yan ay kalasag, binibigyan kanya ng lakas na mapaglabanan ang napakaraming pagsubok at tukso ng buhay. Kaya yan ay parang kalasag na tayo'y pinoprotektahan laban sa kasamaan, laban sa bangis ng dyablo, laban maging sa impyerno. Mamaya, o konti lang yata yung ating eskapularyo, kaya mamaya pa raw pong 12:15, after 12:15 Mass, magbibigay ng eskapularyo. Suot nyo na magpapaalala sa iyo sa panahong tinutokso ka, kapain mo, ay, meron akong lakas, naririto si Jesus, naririto ang kanyang ina. Sa akin po kasi dahil ako'y third order, malaki yung eskapularyo ko. Napakalaki. Oh, talo kayo. Bakit? Kalasag laban sa dyablo. Kalasag laban sa impyerno. Tanda na ako'y sumusunod kay Kristo. Disipulo, lingkod. Pagmalaki niyong lingkod kayo ni Kristo. Huwag niyong pagmalaking magaling kayo sa madyong. Huwag niyong pagmalaking magaling kayo sa dibidendaso ng kabayo. Pagmalaki niyo na kayo ay Kristiyano. Pagmalaki niyo na kayo'y sumusunod kahit kayo'y nahihirapan kay Kristo. Sana may eskapularyo kayo. Tanda ng inyong pagsunod, tanda ng ating pagsunod, tanda na tayo'y iniingatan ng mahal na ina, ng kanyang anak, ang Poong Jesus Nazareno. Kalasag, laban sa impyerno. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos, na mahal na Poong Jesus Nazareno, at ipagdasal tayo lagi ng mahal na Birhen ng Carmel. Amen.